Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Magandang umaga po mga kapatid. Samahan niyo po kami sa ating programang Tinapay mula sa langit, ang pang-araw-araw nating devotion sa salita ng Diyos. Bago po tayo magsimula ay samahan niyo po muna ako sa sandaling panalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan at mabuti, salamat po sa araw na ito na inyo pong pinagkaloob sa bawat isa. Salamat po sa kabutihan mo sa aming mga buhay. Patuloy nawa na linisin niyo po ang aming mga puso at kalooban kami ng isang pusong may totoong pagsunod sa iyo. Samahan niyo po kami sa aming gawain ngayong umaga. Bigyan niyo po kami ng karunungan sa aming pag-aaralan. Ikaw po ang siyang mangusap sa bawat isa. Maraming salamat po Diyos sa iyo namin tinataas ang panalangin ito ng may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ating Dawn Watch Devotion ngayong araw, tayo po ay magdinilay sa Joshua 4 verses 15 to 18. Isang bahagi ng kasaysayan ng Israel na nagpapahayag ng katapatan ng Diyos sa kanyang tipan at ng panawagan sa kanyang bayan na magtiwala at sumunod. Hindi ayon sa sariling plano, kundi ayon sa kanyang kalooban. Basahin po natin sa Joshua 4 verses 15 to 18. Verse 15, The Lord had said to Joshua. 16, Command the priests carrying the Ark of the Covenant to come up out of the riverbed. 17, So Joshua gave the command. 18, As soon as the priests carrying the Ark of the Lord's Covenant came up out of the riverbed and their feet were on high ground, the water of the Jordan returned and overflowed its banks as before. Ngayong umaga po ang ating devotion ay may pamagat na The Jordan River returned to its normal flow. Pagkatapos ng 40 taon sa ilang, inihanda ng Diyos ang kanyang bayan upang pumasok sa lupang ipinangako. Hindi dahil sa kanilang kabutihan, kundi dahil sa kanyang tipan kay Abraham, Isaac at Jacob. Sa kabanatang ito, pinatigil ng Diyos ang agos ng rumaragasang Jordan River upang makatuwid ang Israel. Ngunit bago mangyari ang himbalang iyon, iniutos ng Diyos na ang mga pare na may dala ng kaban ng tipan, ang sagisag ng presensya at tipan ng Diyos, ang mauunang tumapak sa tubig. Sa kanilang pagsunod, huminto ang ilog at tumigas ang lupa. Ngunit hindi kaagad sila umalis. Sa Joshua 4 verse 15 to 18, sinabi lamang ng Diyos na sila'y umahon matapos makatuwid ang buong bayan. At nang sila'y umahon, doon din bumalik ang tubig, hindi mas maaga, hindi huli, kundi eksakto sa oras ng Diyos. Mga kapatid, sa tagpong ito, makikita natin ang kahalagahan ng pagsunod sa utos ng Diyos bilang tugon ng isang taong pinagpala ng biyaya. Ang mga pare ay nakatayo sa gitna ng ilog, hindi ayon sa kanilang plano, kundi ayon sa kautusan ng Diyos na siyang may ganap na soberanya sa lahat ng bagay. Ang kanilang pananatili doon ay hindi para sa sarili nilang kalwalhatian, kundi para sa katuparan ng layunin ng Diyos para sa kanyang bayan. At ganito rin po tayo ngayon. Bilang mga tumanggap ng biyaya sa pamamagitan ni Kristo, tinatawag tayo hindi upang sundin ang ating sariling kagustuhan, kundi upang tumugon sa kanyang pananawagan ng pagsunod. Kahit minsan ay nangangahulugan ito ng pananatili sa gitna ng mahirap na kalagayan. Bahagi ng ating katapatan ay ang paghihintay sa panibagong utos ng Diyos bago tayo gumalaw. Hindi rin po natin hawak ang timing. Ang Diyos ang nagsasabi kung kailan po tayo titigil at kung kailan tayo gagalaw. He governs not just the miracle but the moment. Kaya ang bawat kilos ng ating buhay ay dapat nakaangkla, hindi sa convenience kundi sa salita ng Panginoon. At minsan po sa ating buhay, tinatawag tayo ng Diyos hindi para lumakad agad, kundi para manatili. Para tumayo sa gitna kahit hindi komportable, kahit delikado, kahit hindi tayo nauuna. Because our obedience might be the pathway for others. Ang paninindigan mo sa panalangin, ang ating pananampalataya sa kalagitnaan ng pagsubok, ay maaari po itong maging daan upang makatawid po ang iba. The priests didn't move for their own benefit. They stood for the people. They stood because God told them to stay. At minsan kung tayo ay nasa gitna ng Jordan, minsan nasa gitna tayo ng pagsubok, sa gitna po ng paghihintay, huwag tayong panghinaan ng loob. Ang Diyos ang naglagay po sa atin dito at siya din ang magsasabi kung kailan tayo gagalaw. Kaya manatili po tayong tapat, hindi dahil sa pakiramdam, kundi dahil sa katotohanan ang Diyos ay tapat. At sa katapatan niya, walang pagtayo na walang saysay at walang paghihintay na walang layunin.
Sa ating pong pagtatapos, samahan niyo po ako sa ating panghuling panalangin. Ama naming makapangyarihan, salamat po sa iyong katapatan, sa iyong tipan. Salamat sa iyong salita na nagtuturo sa amin ng tamang pagtugon sa iyong utos. Turuan mo kaming tumayo sa gitna kung kinakailangan, hindi para sa sarili naming kapurihan, kundi para sa katuparan po ng iyong layunin. At gaya po ng mga pari noon, naway ang aming pagsunod ay maging kasangkapan upang ang iba'y makaranas din ng iyong katapatan at pagliligtas, Lord. Salamat sa biyayang binagkaloob mo sa amin. Salamat po sa kabutihan mo. Sa iyo lahat ng papuri, ngayon at magpakailanman. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig at pakikibahagi sa ating programa. Naway magpatuloy tayong lumakad sa biyaya at katapatan ng ating Diyos na siyang tapat sa kanyang mga pangako mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Muli niyo po kami samahan bukas dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya po ninyong i-share ang video na ito upang kayo din ay maging magpapala sa iba. God bless us all po and may we stand firm in Christ.